Mga kapuso, ilang linggo bago ang Pasko, nawalan po ng tirahan ang nasa 500 pamilya sa Santa Cruz, Maynila dahil sa sunog. 2 ang sugatan. Ang isang pamilya na antalang pagluluksa sa kanilang namayapang kaanak dahil kinailangan ding ilikas ang kabaong nito. Balita hatid ni Jomar Apresto. Ganito kalaking apoy ang sinusubukang apulahin ng mga bumbero sa bahagi ng Barangay 310 sa Santa Cruz, Maynila. Nagsimula ang sunog pasado alas 9 kagabi na mabilis na itinaas ay kalimang alarma. Ibig sabihin, hindi bababa sa 20 truck ng bumbero ang kinailangang rumesponde. Ang mga residente, kanya-kanyang hakot ng kanilang mga gamit. Ang iba, wala nang naisalba maliban sa imahe ng Santo Niño at Nazareno. May ilan naman na piniling unahing isalba ang kanilang mga alagang hayop. Ayon sa barangay, nagulat sila dahil mabilis na kumalat ang apoy na nagsimula raw sa ikatlong palapag ng isang paupahang gusali sa playground compound. Hindi na namin kinayang dalhin yung fire extinguisher dahil lumaki bigla, ang bilis ng pagkasunog. Umikot nagsimula dito sa may bandang bungad namin malapit sa barangay, doon sa may bahay ni Bantay nga, tapos inabot kami hanggang LRC. Bumapang din daw ang apoy sa malapit sa pasilidad ng Manila City Jail. Napasugod ang ilang kaanak ng mga persons deprived of liberty na nakapiit dito. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, agad naman nilang inilipat sa ibang bahagi ng City Jail ang daang-daang PDL. Hindi nadamay sa sunog ang Manila City Jail, sabi ng Bureau of Fire Protection, pero pinasok na rin nila ito para magbomba ng tubig. Yung daan po ay napakaliit po para po makakuha po namin yung pinaka-focal points po nung apoy. At the same time po, yung mga tao po ay talagang napakadami po. Kami po ay nabablock pag pumapasok po. Wala namang napaulat na nawawala o namatay. 2 babae ang nasugatan. Kabilang ang isang senior citizen na nagtamo ng second-degree burn sa iba't ibang bahagi ng katawan. Batay sa datos ng BFP, aabot sa 500 pamilya ang nawala ng tirahan. Nasa mahigit 3.7 billion pesos naman ang tinatayang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Kabilang sa mga nawala ng tirahan si Nanay Michelle na halos kauuwi lang daw galing sa trabaho nang mangyari ang sunog. Mahirap talaga, siyempre, magpapasko tapos ganito mangyari. Lahat ng pinaghirapan, isang iglap lang wala. Ubus. Patuloy pang inaalam ng BFP ang pinagmulan ng apoy. Sa ngayon ay inililista na ng Manila Department of Social Welfare ang pangalan ng mga residenteng nasunugan. Sabi ng barangay, may ilan kasing mga residente ang nananamantala at nagpapanggap na nasunugan para makakuha ng ayuda sa gobyerno. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikatlong araw na ng pananatili sa EDSA Shrine ng mga supporter ni na Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magdamagan pa rin sila roon at patuloy ang kanilang mga programa. May mga dala silang placard at tarpaulin para sa kanilang mensahe sa pamahalaan. Nais daw nilang magkaroon ng araw ng pagpapahayag dahil hindi na raw maayos sa mga nangyayari sa bansa. Sa press conference ng PNP kahapon, naglabas ang pulisya ng video ng anilay pagbabayad umano sa mga nasa EDSA Shrine. Pinalaga naman niya ng mga Duterte supporter. Pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagreklamo dahil allegedly, pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200. Bayad pa tayo! Hindi! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Sa iba pang balita, inilipat na po si Pastor Apollo Kibuloy sa Pasig City Jail Male Dormitory matapos ma-discharge sa Philippine Heart Center. Dinala roon si Kibuloy alinsunod sa utos ng Pasig Regional Trial Court na may hawak sa kaso niyang qualified human trafficking. 2 linggong mananatili sa holding cell si Kibuloy para obserbahan ang kanyang kondisyon bago siya ilipat sa regular na cell kasama ang 35 pang inmates. Sabi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, walang special treatment kay Kibuloy. Patuloy namang inaapela ng kampo ni Kibuloy na huwag na siyang ikulong sa Pasig City Jail dahil sa kanyang edad na 74 at kanyang kalusugan. Bukod sa qualified human trafficking, may hinaharap ding child and sexual abuse cases ang pastor na dati na niyang itinanggi. Mga kapuso, maulan ngayon sa ilang bahagi ng bansa dulot ng shear line at ng Intertropical Convergence Zone. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto ang shear line sa Cagayan Valley Region,
Cordillera, Aurora at Quezon Province. Umiiral naman ang ITCZ sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Bohol, Siquijor, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ngayong Huwebes, asahan po ang katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Southern Leyte, Dinagat at Surigao del Sur. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong Visayas at Mindanao ay uulanin sa mga susunod na oras. May ulan din sa ilang panig ng Northern Luzon, Aurora at Southern Luzon. Posible ang heavy to intense rains. Nakaapekto na ang hanging amihan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, malaking bahagi ng Central Luzon, halos buong Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque. Malamig-lamig na po ang panahon sa ilang lugar sa bansa kaya dapat handa na po tayo sa mga pananggalang sa lamig. Naitala ang 16.8 degrees Celsius na minimum temperature ngayong araw sa Baguio City, habang 22.5 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Dahil naman sa amihan, maalon pa rin at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot sa mga baybayin ng Ilocos Provinces, Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands. Base sa wind forecast ng Metro Weather, walang bagyo na aasahan hanggang sa weekend o sa pagtatapos ng buwan ng Nobyembre. Paalala po sa mga driver at tsuper ng mga PUV, hanggang bukas na lamang November 29 po pwedeng magpa-consolidate. Magtatapos na bukas ang 45-day extension period na ibinigay ng LTFRB para sa consolidation sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Huling palugit na raw yan ayon sa LTFRB. Sa tala po ng ahensya nitong October, nasa 10,000 mga operator at driver ang inaasahang hahabol sa consolidation. Nangako naman ang LTFRB na bibigyang one-time fuel subsidy ang mga magpapakonsolidate na PUV. Wagi ng gintong medalya ang mga pambato ng Pilipinas sa International Cheer Union World Cup 2024 sa Seoul, South Korea. Ito na ang ikalawang sunod na taon na panalo ang Souders Cheer Club sa Co-ed Elite category at Team Non-Tumbling category. Nakabibilib na routines ang ipinakita ng ating mga pambato para sa kompetisyon. Good job at thank you sa karangalan para sa bansa.